Hello, magandang hapon sa lahat. Kumusta? Happy Sunday. Umakyat ako dito guys, mainit pa. Wala pang 15 minutes. Eto na yung itsura ng panahon oh. Ayan. Ayan, hangin oh. Ang lakas ng hangin oh. At ang langit ay, ayan na, babagsak na naman ang ulan. Kahapon ang lakas ng ulan dito guys. Ngayon uulan na naman. So mabilis ang vlog tayo mga guys. So guys, ito yung aking mga hanging plants. At ito yung aking Boston fern. 1 year na sa akin ito. Ang lago-lago na nito, binawasan ko na to. So explain ko kung bakit magkakaiba ang kulay nila. Ayan, ito yung mother plant na nakahanging siya. Ayan, o nakahanging yan. At almost 3 feet ang layo niya sa bubong. At almost 2 feet ang layo niya sa direct sunlight. So ang nakukuha niya is talagang singaw lang ng init. Ang nakukuha niya dito. Yan. Kaya hindi siya masyadong nagsa-sunstress. Ayan. Para siyang pale green. Ayan. Ayan. Okay. At ito naman ang anak noong Boston fern na nakahanging. Ayan. Nakalagay siya sa vertical. Ayan. Pareho silang nandito sa itaas ko. Siguro ang distansya niya from the direct sunlight ay nasa mga almost 4 feet. At mas mababa siya kumpara doon sa mother plant. O yan o, mababa siya. Pero mas nag-e-stress siya. Kung makikita nyo lang ito sa personal, ito, para siyang nagsisilver, gray, lalo na kung hindi siya na diligan kaagad. May drought stress din siya. Yun ang kaibahan nila. Pero same place lang siya, magkalayo lang ng distansya ng konti. Ito naman, nasa second floor ito. Ayan, malayo sa singaw ng init, pero nakakasagap pa rin siya ng init kasi nasa labas siya. Hindi siya naka-indoor. So, nakakasagap siya ng maraming init, pero medyo malamig-lamig ng konti yung location niya doon sa table na yon, na masyadong malayo sa singaw ng init. Kaya ang ganda ng kulay niya, para siyang neon green ang kulay niya. Yon. Kaya magkakaiba yung kulay nila, depende yon sa distansya ng singaw ng init na nakukuha nila, kasi hindi sila pwedeng i-direct sunlight. Sorry guys, maingay. Hindi sila pwedeng i-direct sunlight kasi madaling masunog. Eto, nagsisilvery siya kasi nga nag-sunstress na siya. May drought stress pa siya kasi mas mabilis itong matuyo dahil kaunti lang yung lupa niya or kukupit niya, at mabilis siyang matuyo dahil ayan o, marami na siya at marami na siyang ugat. So ito naman, yan, iba rin yung kulay ng sunstress niya kasi hindi siya masyadong naanuhan ng init kasi medyo mataas siya ng konti. So hindi siya masyadong nakasagap, hindi katulad dito sa isa na to na pagka dumaan dito yung araw mga 11, talagang mas sobrang init at nasasagap niya kasi nasa medyo ibaba siya. Ito kasi nasa itaas eh. So may kasama pa siya mga halaman, so medyo malamig-lamig. Yun ang napapansin ko dito sa mga halaman ko na to. So magkakaiba ang kulay nito guys. Ito is neon green, tapos ito nagpi-pale green. Ito, lalo na kung nasisinagan siya ng araw, kung makikita mo siya sa malayo, talagang nagsisilver siya. So yun ang kaibahan ng kulay ng ating mga Boston fern. Depende sa location at depende rin sa pagdidilig, kaya nag-iiba-iba ang kulay ng ating mga halaman. So ang kulay ng ating mga Boston cream, sorry ha. Ay, yung Boston cream, ay, isang ano yun, isang snacks. Isang donut. Boston fern, depende sa lugar na pinaglagyan natin at depende kung sa pagdilig natin, kung ilang beses natin silang nadiligan o kung enough na ba yung kanilang water na natatanggap. At ang mga lupa, ay, ano to? Oh my God! Ay, hala! Ayan, hindi ko to napansin. Ayan, oh. Lagi siyang nababasa. Tsaka, naiipunan siya ng tubig kasi nga nagtatag-ulan. Kaya ito, nagkaroon siya ng ayan, peste. Bacteria ba to or ano?
Ayan, fungus yan. Ang soil na ginamit ko dito is soilless. Ayan, kukupit na may konting perlite. O, ito nga, kukupit lang oh. Ayan, hindi ko na nilagyan ng perlite. Ito kasi, yan, may perlite yan eh. At ito din, may konting perlite. Yan. So, mabilis silang lumago. Mabilis silang dumami. Basta, pag nakita natin na, tulad nito, nagda-dry na siya. Yan. Diligan natin kaagad. Huwag na nating antay na matutuyot silang lahat. Kasi pag natutuyot silang lahat, ay tuloy-tuloy na yan. Yan. Tapos, ito. Ililipat. Ayan o. Mabilis lang siya guys. Ito itanim mo. Tulad nito. Ito. Yan. Madali lang to. Tapos, pinaghihiwalay ko na lang yan. O, ayan o. Yan, pwede na nating itanim to. Mabilis siyang lumago. So, ganun lang ka-easy hahalaman ng Boston Fern. At ang gaganda ng mga nila guys, mga dahon. Cute na cute. Ayan o. Ito ang ganda o. Ito yung pinaka-latest ko na propagation. Or, nagripat lang ako ng konti. So, mas baby pa siyang tingnan. Pati yung dahon niya parang fresh na fresh pa, hindi matanda. O, diba? Yan. So, ganun lang guys ang pag-alaga ko dito sa aking Boston Fern na napakadali naman ding alagaan. Hindi naman mahirap. So, buti na i-flex ko siya ngayon. Kung hindi ko ito makikita kasi nakahanging lang at saka tingin ko naman sa kanya okay kasi diba? Okay naman. Pero yun pala, meron ng pest sa ilalim. So, ayan. Ililipat lang yan. Or, maglipat ako ng madami para kung mamatay man ito dito sa soil na to, meron akong maraming Boston Fern kasi napakabilis naman siyang lumago. Actually, mayroon pa akong ibang mga fern doon na parang mga rare. One time, i-flex ko rin yun. O, diba? So, yun lang muna ngayon, guys. Ang pag-flex ko ng aking Boston Fern na napakaganda. O, diba? Ang gaganda ng mga dahon pala nito. Dati ayoko nito kasi ang bilis nga lumago. Sabi ko parang madumi. Pero ngayon pala, ang ganda pala niyang tingnan. So, ayan. So, ayan. Ito dati wala itong pest guy. Ngayon lang ito nagkaroon ng peste. Ito lang. Yan. So, hindi rin siya masyadong anuhin pala ng mga peste. Matagal na sa akin to, mga 1 year na mahigit, pero ngayon lang siya nagkaroon ng ganyan. So, hindi rin siya basta bihira din siyang lalapitan ng mga peste, hindi katulad ng ibang halaman na napakadali lang. Ayan. So, yan lang ang pag-fix ko ng aking Boston Fern guys, pero hanggang dito na lang kasi nga ito nauulan na siya Ayan. Ayan. Thanks for watching guys. See you next time. Bye!